Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First podcast ngayong araw na ito. Today is May 22, 2025. This is a recorded episode. We are recording this at exactly 1:32 in the afternoon. Ngayong araw na pong ito. Okay. Ang pag-uusapan po natin, of course, alam ko marami sa inyo nagre-request na ating kapanayamin yung ating pong special na panauhin ngayong gabi. And finally, this is the opportunity that we have. And I know marami sa inyo may mga tanong tungkol dito sa pagpasok sa Kongreso ni Attorney Chel Diokno, isang kilalang human rights lawyer. And of course, ngayon po ay siya ipapasok bilang isa sa tatlong kinatawan na Akbayan Citizens Action Party. So without further ado, I'd like to welcome again to our program si Attorney Chel Diokno. Magandang araw po, Attorney Chel, and thank you for joining us dito po sa Facts First, and congratulations on your party's victory. Magandang araw, Christian, at sa lahat ng nanonood at nakikinig, and thank you for your greetings. Okay, again, congratulations po. Marami nagsasabi dapat makapasok kayo sa legislatura, and here you are, finally, papasok po kayo dito sa House of Representatives. Doon sa mga nagtatanong, kasi marami talagang nagulat na yung Akbayan nakatatlong seats at number 1 kayo sa party list election. How did you do it? You know, we really didn't do anything different from previous campaigns. Sa tingin ko, ngayon, nowadays, tatlong component ang kampanya. Nandyan syempre yung ground war, but yung air war ay nakahati yan sa traditional media at social media. At yun ang ginawa namin. Siguro yung isang bagay na nakatulong din sa amin, yung we had message discipline. Talagang yun, tinutukan namin yung aming messaging. And we tried as best as we could to maintain that throughout the campaign. Ano ba yung pinaka-key messages ninyo during the campaign that you really stuck to? Well, tingin ko, captured siya ng tagline namin yung kapag mahal mo, akbayan mo. Dahil matagal nang may track record ang Akbayan na inaakbayan ang sambayan ng Pilipino, inaalagaan ang ating mga iba't ibang mga sektor. At kahit hanggang sa stump speech ko, ganun din yun yun din yung ginigiit ko. Okay. Ang nakuha niyong boto ay higit 2.7 million. I was wondering, kasi ang laki rin nung pagpasok ninyo sa Akbayan Party. Sa pag-aanalisa po ba ninyo, nadala nyo rin yung inyong mga supporters from your previous campaigns dun sa Senado? Kumbaga, sumuporta dito at nakita sa datos. Yes, tingin ko marami sa mga children at salamat sa lahat ng mga children na tumulong at sumuporta at nangampanya para sa Akbayan. Palagay ko marami rin sa kanila. Pero may isa pang factor, Christian, yung dumami ng malaki yung number ng Gen Z voters natin. I saw a report that said that in 2022, they numbered around 11%. Ngayon, nasa almost 25% ang Gen Z voters natin. So, palagay ko yun yung isang bagay na maaring hindi na-capture ng mga survey. And what does this say about the future of our politics? Kasi pumasok yung Akbayan, yung ML nakapasok din. Tapos sa Senado, nakapasok si Senator Bam at number 2 at si Senator Kiko at number 5. Etong dalawang senador na pumasok na ito, very, very surprising dahil medyo hindi sila nasa magandang posisyon sa mga pre-election surveys. There are certain people are saying, pink wave, no? Pero ano po yung basa ninyo? What does this all mean? Kung babasahin ninyo. I think it means a bright future for our nation, especially when it comes to future electoral exercises. For 2028, I'm very happy that we have a lot of progressive candidates who won in 2025. Magandang building block yan para sa mga darating panamahalaan. At isa pang comment na parang bago itong naging resulta ng midterms, parang wala raw viable candidate, hindi lang yung administrasyon, kundi yung legit opposition, yung grupo po ninyo, no? So with the results that we saw in the last midterm elections, do you think that is not the case anymore? Na meron na kayong malalim na bench to speak of for 2028? Marami pang kailangan gawin. Kailangan ma-consolidate natin ang mga pwersa. Kailangan ma-mobilize pa natin at mapalawak pa natin ang movement so that
come 2028, talagang solid ang base. Paano ba itong consolidation po? Ano? Kasi kahapon, ang nakausap po namin ay si Senator Risa Ontiveros, and she was talking about building a coalition, yung parang electoral movement for 2028 and even beyond. How do you see this collaboration coming together? Kasi nakita natin in previous elections yung mga progressive groups, they didn't necessarily come together, di ba? Ditong huling eleksyon, yung Makabayan, merong sariling lineup, Akbayan meron. We know the ideological differences, pero what is the likelihood that for 2028, kahit paano magkaroon ng coalition? Tingin ko, malaki ang likelihood. At so far, bukas naman ang lahat na mag-usap at magsama-sama, lalong-lalo na pagdating sa iba't ibang mga issue. Yeah, we have to do this, I think, based on issues rather than on kung ano man yung kanilang kanya-kanyang dalang advokasya o agenda. Kayo po ba, pag-usapan natin yung inyong mismong isusulong na mga panukalang batas diyan sa House of Representatives pag-assume niyo ng posisyon? Can you talk about that po? In the first 100 days, we want to focus on 4 things. Yung una, syempre, yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ng pagkain. Yung pangalawa, yung ating lumalalang krisis sa edukasyon. Yung pangatlo, yung nangyayaring issue sa labor pertaining to unemployment and underemployment. At pang-apat, syempre, yung West Philippine Sea na napakahalaga rin. Pagdating sa unang issue, yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin at ng pagkain, may ilang actually, ngayong 19th Congress, meron nang na-file si Akbayan ng Congressperson Percy Sandanya. For example, nandyan yung Baon Bill, na ito ay parang counterpart ng mga free education laws natin. Kasi marami pa rin, dahil sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, marami sa ating mga kabataan gusto nila mag-aral, libre nga ang kanilang tuition, kaya lang wala silang pambaon, wala silang pampamasahe, wala silang pambili ng mga supplies at libro. So, mabigyan, ang bill na ito ay mabibigyan ng monthly allowance ang mga beneficiaries ng 4Ps o kaya dating beneficiaries ng 4Ps na para matapos nila yung kanilang pag-aaral o para makapasok sila sa eskwela. Mga magkano po ito? Sorry po, yung Baon Bill, mga magkano pong pinag-uusapan dito? 5,000 a month ang alam ko. So merong additional na alalay dun sa pamilyang pasok sa 4Ps. Opo. Tsaka yung mga dating beneficiary din. Opo, sige po. Ano po yung susunod? Yung sa mga manggagawa naman natin, ganun din dahil sa sobrang pagtaas din ng presyo ng bilihin at ng pagkain. Matagal na rin namin sinusulong ito, yung legislated wage increase na 200 pesos. Ito ay simula lang, dapat siguro maging step by step tayo pagdating sa mga issue when it comes to wages. But, the last time we had the legislated wage increase was way back in 1989. So, dapat lang sa tingin namin ay matuloy ito. This is across the board po, no? Yung legislated wage increase. Yes. Pagdating, yun ang ilan sa mga gusto namin tugunan pagdating sa issue ng inflation. Yung isa pa ay sana kailangan natin maimbestigahan kung bakit at sino ang nakikinabang sa matataas na presyo ng pagkain at ng bigas. Kasi alam naman natin, nandyan yung mga nag-hoard, nandyan yung mga nag-smuggle, nandyan yung mga nasa gitna, na mukhang sila ang nakikinabang, tayo naman ang nadedehado, lahat ng mga ordinaryong mamamayan. So, dapat malaman yun at pag makita natin kung saan yan, ay kailangan habulin yan ng ating pamahalaan. I'm now referring to the Executive Department to do their job of enforcing the law. That will help bring down the prices of goods and of food. Bali, magsusulong kayo ng legislative inquiry? Ganun po ba? That's one of the things that we want to do, yes. Pagdating naman sa krisis sa edukasyon, maliban, dapat syempre yung laman ng itinuturo natin sa kabataan, kailangan balikan natin yan. Kasi huli na tayo pagdating sa reading, math, science, and critical thinking. Pero may isang bagay din na hindi napapag-usapan. Yan yung sobrang dami na out-of-school youth na sabi ng Philippine Statistics Authority, this is the last study, I think this is 2022, so maaaring mas mataas pa ngayon ang numero niyan.
nasa bandang 25% ng kabataang Pilipino ay out of school. That's a staggering number. That's roughly at least 11 million young Filipinos who don't have a future. At ang laki ng social cost din dyan, Christian, sa ating lipunan, ha? Kasi kung hindi ka nakapag-aral, anong gagawin mo? Maaring na mapasok ka sa mga ayaw natin, na mga criminal activities, maaring mapasok ka sa mga bagay na hindi talaga dapat nangyayari sa ating lipunan. Malaki rin ang social cost niyan, hindi lang sa kanila at sa kanilang pamilya, kung hindi sa mismong lipunan natin at sa ekonomiya natin. So, dapat lang malaman unang-una, why do we have such a staggering amount of out-of-school youth? Number two, what can we do to address this big problem? Paano natin mahihikayat ang ating mga kabataan at kanilang mga magulang na ipasok nila sa eskwelahan ang kanilang mga anak? At pag alam na natin yan, pwede na tayo mag-craft ng karampatang ng mga batas para matugunan yung problema. Pero offhand, dito po sa education crisis, clearly naman meron po tayong education crisis, although I've heard certain officials na parang still in denial na wala raw crisis. Tapos meron pong EDCOM reports, di ba? Yung EDCOM 2, lahat yan. Nakalista lahat ng problema. Pero dito sa very alarming nga itong binabanggit po ninyo, no? Yung mga wala sa school system. Ano yung mga nakikita nyong pwedeng explore na avenues to address this problem? More teachers, more classrooms, more benefits, etc., etc. Ano po yung mga nasa plate na tinitingnan ninyo? Kailangan magkaroon tayo ng mga incentives sa kanila at sa kanilang mga magulang. Pero hindi sapat yon. Dapat maghanda rin ng ating pamahalaan kasi kulang na tayo ngayon ng classroom, lalo pa kung maibalik natin ng mga out-of-school youth. Dapat ngayon pa lang inaayos na yung classroom shortage na nangyayari dito sa atin. Aside from that, I think, speaking of the education crisis more generally, I believe our government should go forward in terms of increasing the budget for education to what the UN has recommended, to at least up to 6% of the gross domestic product. So ngayon, based on a PIDS study that I came across recently, nasa pa lang tayo, 3.7, maybe a little bit more, but it's clearly nowhere near 6%. Pero again, hindi rin sapat yon kung baka naman kung saan pupunta yung pera ng bayan. So dapat mabantayan din natin in terms of budget transparency and budget monitoring kung saan napupunta at talaga bang nagagastos yung pera para dun sa tamang layunin niya. So we can expect you and the rest of the Akbayan representatives to be very, very meticulous dito sa budget process. Kasi nung pinag-uusapan natin yung budget for education, dapat naman talaga, di ba, sa ating konstitusyon, pinakamalaking allocation, edukasyon. Pero itong huling budget process, di ba, nagkaroon ng issue dahil parang pinalabas lang na talaga, tumalima kami sa requirement na yan, pero clearly, daw, sabi ng mga critics, hindi naman talaga nabigyan ng ganung karampatang priority yung education in terms of budgeting. Tama yun, Christian. We have to always keep in mind that money belongs to the people, and that money should be used only for public purposes, not for any other political or other purposes. Kaya kami nung nakita namin yung halimbawa yung pagtanggal ng budget para sa 4Ps, etc. Talagang nabahala kami. Bakit ganon? When we should be in fact augmenting those kinds of not just the 4Ps, but all our social services that benefit the poor and ordinary Filipinos. Opo. Dito sa pang-apat na binanggit nyo, sa West Philippine Sea, ano yung balak nyo isulong na legislation? Well, first of all, mabanggit ko na rin sa lahat, no? Kami ay mag-i-embark kasama yun ng coalition ng isang concert sa mga darating na araw in the West Philippine Sea. But in terms of legislation, well, first of all, I think the real responsibility for ensuring, the main responsibility for ensuring that the West Philippine Sea remains ours and that we assert our rights over it lies with the executive department. Dahil that they are in charge of
enforcing our laws. We just passed 2 laws recently. I think it was only last year or in 2023 that further strengthen our hold in terms of our rights and jurisdiction over the West Philippine Sea, yung maritime related zones laws. So in terms of legislation, we're still sitting down kung ano pa ang kulang. Kasi nandyan na, there is sufficient legal framework going all the way back to the 1980s insofar as the West Philippine Sea is concerned. Kahit in terms of yung pangalan pa lang ay address na rin yan ng recent laws natin. So, di ba may nagsabi na wala, gawa-gawa lang naman daw yung West Philippine Sea at hindi naman daw yan kinikilala ng ating batas. That's not true. The recent laws and even the EO issued by then President Pinoy Aquino before already recognized that. Ang isa ko pong naalalang pinag-uusapan na wala pa talaga sa ating legislation ay yung, correct me if I'm wrong, yung Foreign Interference Act or something akin to that. Dahil hindi pa natin alam talaga extent ng problema na ito. And it's only right now that more and more Filipinos are making sense of this. Especially yung sa konteksto po ng foreign information, manipulation, and interference. Dito ba, ano bang mga pwedeng isulong po na akbayan? Yung pakikialam ng, kunwari, China sa eleksyon natin, sa ating pamamahala, o yung pag-aalaga nila ng mga Manchurian candidates, supposedly. Hindi lang sa disinformation na galing sa China, hindi lang sa eleksyon, disinformation din ay ukol sa West Philippine Sea at ibang mga bagay. At nakakabahala rin yung mga nakikita natin, mga pag-aaral na talagang active, yung nanggaling sa kanila yung mga trolls at ibang mga sources of disinformation. Even as early as a few years ago, pinupush ko na yan na dapat magkaroon tayo ng foreign interference law. May mga model naman yan, meron yan sa Australia at sa ibang mga bansa that we can look at and see what we can adopt from their model, see what works in our jurisdiction. While protecting human rights, no? Ito yung area ninyo. I remember, attorney, nung nakausap ko po kayo before the election itself. At actually, miski before nung tumakbo kayo sa Senado, ang dami yung proposals or ideas when it came to strengthening human rights. Ano ba yung maaasahan dito sa akbayan pagpasok ninyo sa House? Meron na kaming nakasalang dito sa 19th Congress na Kian Bill. Ito po ang sa tingin namin tamang approach pagdating sa issue ng droga. Kasi two-pronged din itong Kian Bill. Unang-una, syempre, lahat ng mga involved sa yung mga sindikato na nasa likod ng droga, pumapasok dito sa ating bansa, dapat maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating pamahalaan. Pero pagdating sa mga gumagamit, ang proposal namin ay ang approach nito ay health and mental health problem ito. Just like other countries have been able to reduce drug dependence by treating drug dependence as having health issues, we can do so much, I believe, for them kung ganun din ang gagawin natin na programa. So, yan yung Kian Bill. Maliban doon, anong lessons natin sa naging war on drugs ng dating administrasyon? Number one, hindi kayang disiplinahin ng PNP ang kanilang sariling mga personnel. Kailangan meron tayong independent civilian body na sila ang maghuhusga pagdating sa pagdidisiplina sa lahat ng mga miyembro ng PNP. That could be the Civil Service Commission or even another independent agency. But kung nababanggit ang civil service, kasi ang mga members ng PNP ay civil servants, civilian sila. At ang may disciplinary authority over all civil servants ay ang Civil Service Commission. Next, wala pa rin, we are so far behind when it comes to a law on autopsy and recording of deaths. Meron tayong birth recording system, di ba? Yung birth certificate, local civil registrars and all that. Pero wala tayong katumbas na death recording system, lalong-lalo na yung mga suspicious deaths. Wala rin tayong batas o lumang-luma na yung batas natin pagdating sa autopsy at hindi niya nire-require na sa mga suspicious deaths ay magkaroon ng autopsy. Pangatlo, related doon, dapat yung
forensic laboratory ng pamahalaan ay hindi pwedeng maging bahagi o kasama sa chain of command ng Philippine National Police. Matagal na rin namin sinusulong ito, kailangan independent siya. Kasi kung nasa loob siya ng PNP, very susceptible to pressure and influence yung mga forensics natin. At nakita rin natin yan sa war on drugs. So yun yung ilan na gustong isulong ng akbayan pagdating sa issues ng human rights. Maganda lahat yan. Talagang pinapadetalye ko po sa inyo, sir, para maunawaan ng mga tao dahil sobrang importante ng mga binabanggit ninyo. Dun sa binanggit nyo na independent citizens body to hold erring police officers accountable, ano mangyayari dun sa... Kasi ngayon, di ba, ang sistema natin, ang daming pwedeng puntahan pero hindi naman familiar yung maraming tao. Pwede kang pumunta sa IAS, Internal Affairs Service, pwede kang dumiretso sa PNP Chief, actually, pwede kang pumunta sa police chief sa syudad, pwede ka dumiretso sa Napolcom, ang dami pwedeng puntahan. Doon sa proposal niyo, would that be an additional body or you're planning to streamline these avenues for redress? You know, I made a study several years ago on this at nabigla ako, Christian, na there are at least 6 or 7 different offices within the PNP, kasama na rin ang Napolcom. Pleb pa pala, sir. Sorry, pleb, no? Kasama pa. Yes, may pleb pa. Na pwede ka mag-file, tapos ang gulo-gulo ng rules nila. Tapos meron pa silang rule na forum shopping na hindi ko maintindihan dahil hindi naman sila court. Pero pag nag-file ka sa isang office, parang pag meron ka pang ginawang iba, forum shopping na agad, di-dismiss na agad nila yung complaint. We have to scrap all of that. We have to take it out of the existing disciplinary agencies and put it in one body that we can be assured na magiging independent sila, magiging patas sila sa paghuhusga. At malinis natin yung rango ng ating mga Philippine National Police. This is also for the benefit of all members of the PNP. Kasi pag tumaas ang tingin na respeto ng tao sa kanila, mas madali rin nilang magagampanan yung kanilang trabaho. So, sana masuportahan yan kasi marami kayong kakausapin, no? Talagang collaboration yan with other members of the House. By the way, sir, I've been meaning to ask you these questions, but I was waiting for you to win. Kasi alam natin na maraming dyan, no? Maraming mga problema sa Kongreso. I was thinking, how were you planning to deal with this? For instance, yung pork barrel. Of course, deny nila na wala na pork barrel. Pero in reality, merong allocation for different members of the House. So how do you intend to deal with that? Being someone na papasok dito sa ganitong sitwasyon for the first time. Yung isang malaking bagay na talagang matagal na rin isinusulong ito ng akbayan, yung confidential and intelligence funds. Kailangan maayos yung sistema ng pagbibigay niyan. Unang-una, sino ba dapat talaga ang meron nun? Does DepEd, for example, need confidential and intelligence funds? We have to delineate kung sino ang pwedeng tumanggap niyan. Number 2, paano dapat ang liquidation nila? Pwede ba yung nakita natin na Mary Grace Piato, so kung ano-ano mga klaseng ganun? That to me is unacceptable. Kung sino man ang gagamit niyan ay kailangan ma-account niya ng maayos para makasiguro tayo na talagang nagagamit yan sa tamang paraan at sa tamang layunin. Yung other aspects of the pork barrel, yes, these are things that we have been discussing within the party in terms of how we can craft legislation or otherwise push for more transparency and get this issue out once and for all. It's very sad that despite the rulings of the Supreme Court, diba, matagal na sinasabi ng Supreme Court yan, ito ay hindi pwedeng gawin, ay nakakahanap ng paraan para maituloy ito. That we have, as much as possible, we want our legislators to focus on what their job is, which is to enact laws for the people. At yun dapat talaga naman ang trabaho ng mga mambabatas. Opo, kasi ang dyan, 'di ba, ang Supreme Court decision, dinefine nila kung ano yung pork barrel, 'di ba, yung landmark decision, at bawal makialam post-implementation ng yung mga kongresista pag naipasa na yung budget. Pero ang claim ng iba, trabaho naman namin na busisiin yung budget. So under the guise of pagbusisi ng budget, pinapasok yung kanilang mga proyekto
Tapos ang kwento, meron silang mga preferred contractors at doon na nagkakaroon di umano ng pag-uusap. Sobrang dumi. Pero ano bang pwedeng gawin para kahit pa paano malinis yan? Alam ko marami kayong makakaaway dyan, pero offhand, ano bang mga ideas na pwedeng i-float po regarding that? Well, unang-una, kasi we cannot just pay homage to the Supreme Court decision as if we are following it. We have to show the people that we are serious about respecting what the court said. And that has to be translated into laws, programs, and policies that will ensure that hindi na nga matutuloy ito. Now, the biggest challenge here, of course, Christian, is navigating through the members of Congress. Kasi alam naman natin na magiging hot issue ito sa maaring maging hot issue ito sa ibang mga uupo sa Kongreso. At yun yung challenge, ang tawag ko dun yung challenge ng diskarte. And that's something that we will have to really acquire as quickly as we can, because hindi lang naman sa mga kabataan kailangan may diskarte, lalong-lalo na sa mga mababatas. Pero yung kailangan na diskarte dyan, yung diskarte na may puso at may prinsipyo. Opo. Speaking of diskarte, papasok po kayo bilang isang miyembro ng House Prosecution Team. Pero paano ba magiging positioning ng akbayan dito sa paparating na 20th Congress? Ano ba, independent, minority, magiging miyembro ng majority? Ano po bang positioning na napapag-usapan na inyong partido? Ako, hindi pa namin alam kung ano ang mangyayari kasi ang dami pumumuugong na kung ano ng mga balita about who will be, that in terms of the majority and the minority. We'll have to wait a bit until the smoke settles before we can really work out kung paano kami action dyan. In terms of the impeachment, Akbayan was the very first to endorse the first impeachment complaint. Kaya noong pa man hanggang ngayon, ang aming layunin ay magkaroon una ng hustisya, ng pananagutan at malaman ng buong Pilipinas ano ba talaga ang katotohanan pagdating sa mga sinasabi ng mga articles of impeachment o charges laban kay Vice President Sara. Okay. Yung bang pagpasok po ninyo sa House Prosecution Team, has this been formalized? Hindi pa. Not that I know of. Kasi papasok pa lang kayo sa 20th Congress, paano kung magbago ng leadership, di ba? Pwedeng ma-reconstitute or maiba yung composition ng House Prosecution Team. Tama po ba? Oo, tama yun, Christian. At saka, if you look at our situation now, hindi pa naman kami congresspersons elect kami. Yes. In other words, our term, I don't think we can be appointed yet because we have not yet assumed office. Our term officially begins on June 30 at noon of this year. So medyo parang magiging premature kung i-appoint kami ngayon na nasa 19th Congress pa lang tayo. Pero kasi alam ko nagkakaroon na ng meron ng preparation yung House Prosecution Team. Na-invite na po ba kayo to sit in para at least ma-apprise kayo doon sa kanilang mga napapag-usapan na? Hindi pa naman, pero ang alam ko magkakaroon ng meeting. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero kayo, sir, kasi nakita ko very positive yung response ng publiko doon sa pagpasok ninyo at saka ni Congresswoman-elect Leila de Lima. Kayo, personally, how do you feel about it? And how was the news delivered to you? Paano ba kayo na-invite dyan? Medyo nawala ka, Christian. Apo, ulitin ko lang. Unang-una, paano bang nasabi sa inyo that you were being invited or considered to be part of the House Prosecution Team? And how do you feel about it? Well, we started to receive some feelers from friends and others na ganun nga daw mangyayari. And then, just like with Kong Laila, Congresswoman-elect Leila de Lima, tumawag din sa amin si Speaker. Ngayon, how do I feel about it? I've been involved in at least one impeachment proceeding, yun yung kay dating Pangulong Erap Estrada. At preparing for it is like preparing for any big case in court. Kasi ang kailangan titibayin ng prosecution yung pagpepresenta ng testigo at pagpepresenta ng ebidensya. The preparation is pretty much the same. Ang pagkaiba lang,
ang magiging judges ay mga senator judge, hindi lahat ay abogado. At yung procedure ay, although substantially similar, ay mayroon din mga ilang differences as far as how the trial will unfold. So these are things that kailangan talagang paghandaan at pag-usapan ng panel of prosecutors. Base rin sa karanasan niyo dun sa Estrada impeachment trial. Kasi ito, di ba yung impeachment trial, hindi siya strictly legal lang. A big part of it is political. And we don't even know yet kung ano yung magiging impeachment rules, kung ano yung gagamitin nilang quantum of evidence. Sa karanasan niyo bilang isang abogado sa napakatagal ng panahon, ano ba yung mas mahirap dyan? Yung impeachment, base sa karanasan ninyo nung kay Erap, o yung strictly haharap kayo sa korte, everything should be based on evidence? Ang magandang nakita natin nung impeachment, yung dating impeachment, ay halos lahat ng mga Pilipino ay pinapanood nila yung hearings kasi live siya. I recall when I was there, part of the impeachment against the former President Erap Estrada, on the way to the Senate, kasi nauna na silang nag-start, kami naman nasa pang-4 o pang-5 article pa, I would stop by a sari-sari store and everybody would be watching. Sa kanila ko nga tinatanong, sino na nakasalang na testigo? At sila na mismo nakita nila. So that's where the element of public opinion comes in. Just like we saw in the Erap case, nung umupo yung bank official, si Ocampo, ay talagang halos lahat ng tao nagtaka, bakit ganun pala ang nangyari? So when we speak of the difference between a court case and an impeachment case is that it's not only the senator judges who will judge the case. Every single Filipino will have the opportunity to do that. And at the same time, the senator judges will be aware of that because their constituents as well are the entire country. Kaya hindi rin naman pwede natin sabihin agad-agad na dahil kilala itong senador na mas malapit sa isang kampo ay automatic na yun ang magiging paghuhusga niya pag natapos ang impeachment trial. So hindi kayo bothered dun sa perspective na given the results of the senatorial election, medyo para daw mas lumakas yung chances ni Sara Duterte for an acquittal. It doesn't necessarily follow dahil ang base sa binabanggit nyo, ebidensya ay malaking bagay and public opinion will play a big role. Yes, as you mentioned, it's chances of winning, and that can always change. Ano pala, attorney, yung tingin nyo rito? Kasi may nagsasabi naman, alam ko, may iba-ibang opinion po dito, pero I'd like to know your opinion po. Paano kung mag-resign daw si Sara Duterte while the proceedings are ongoing? Ibig sabihin ba nun, hindi na itutuloy? Kasi nag-resign na eh. Sabi naman kasi ng iba, hindi dapat ituloy pa rin kasi nandun yung pangalawang posibleng gawin sa kanya, which is perpetual disqualification from public office. Ano po bang tingin niyo ron? Kung siya ay humarap na sa Senate as an impeachment court and then mag-resign later, I don't think that will bar the court from proceeding and making a judgment on the case. Dahil humarap na siya kinilala na niya yung jurisdiction ng court. Pero ngayon na naisampa pa lang yung articles of impeachment sa Senate, pero hindi pa na-constitute yung Senate as an impeachment court, hindi pa nag-a-acquire ng jurisdiction, tama po ba yung Senado bilang impeachment court kay Sara? Well, my answer would be the same. Because the House of Representatives has already transmitted the articles to the Senate, and I understand just the other day, naglabas na ng directive ang Senate, I think today ba yun o kahapon lang na kanina po yata sumulat na magsisimula na yung impeachment trial ng June 2, meaning during this 19th Congress. I think any resignation at this time will also not bar the court from proceeding with the case. Sorry, last na. Isasagol ko lang. Gusto ko po intanaw. Pero I don't want to ask about the substantive issues doon sa ebidensyang pag-uusapan po, no? Dito naman sa yung dito. Yung sinasabi na pwede bang tumawid itong kasalukuyang membership ng Senado from the 19th to 20 tapos continuing yung impeachment trial. Kasi I would assume na merong ilang mga senador na magre-raise ng issue. 'Di ba? Na teka, bakit tayo tatawid dito sa 20th Congress?
ibang composition na ito. Ano po ba tingin niyo rin sa issue ng pagtawid ng impeachment trial from one Congress to another? Wala naman ako nakikitang problema dahil mismo yung Supreme Court ay nagsabi na unlike the House of Representatives na bawat eleksyon ay nawawala, kaya panibagong House ang uupo, sa Senado palaging merong 12 naupong senators. Kaya in a decision or several decisions, the court has said that the Senate is a continuing body. So I really don't see much a problem with that. But I do acknowledge that probably meron din magka-question yan. So ultimately, kung iaakyat sa Supreme Court, ang magdedesisyon dyan talaga ay ang Korte Suprema. Finally, Attorney Chel or incoming Akbayan Representative Chel Diok, no? Given that Akbayan yung unang nag-endorse po ng impeachment case against Vice President Sara Duterte, how confident are you about the strength of the articles of impeachment against the Vice President? Oh, we're very confident about the articles and how they can be proven before the impeachment court. And in fact, I'm very excited to sit down with the other members of the prosecution panel because we have to really buckle down and make sure that maayos ang bawat element ng bawat article at ma-identify din natin sino ba yung uupo bilang testigo para dyan, para ma-establish yung different elements. And then, yung anong ebidensya ang susuporta. Just like when I handle a regular criminal case, yan naman ang ginagawa ko eh. Unang-una, ina-identify ko based on the charges, what are the elements in the law, what are the elements we have to prove, how are we going to prove that, who are the witnesses we will call, what evidence will we submit to the court to ensure that every element has been proven by the standard required by the court. Okay. Sige po. Attorney Chel Diok, no, maraming salamat po for joining us today dito po sa Facts First. And again, congratulations po on Akbayan's victory. Thank you, Christian. It's always a pleasure to have a conversation with you. Salamat, sir. Salamat po. Thank you. Okay. Yan po si Attorney Chel Diok, no? Nakakasama po natin dito po sa ating panayam. Okay? Recorded episode po ito pero fresh na fresh po yung ating topic dahil ilang oras lang naman yung lumipas bago nyo ito simulang napanood. Okay? So maraming salamat po sa inyo for watching this video and kita-kita po tayo susunod na episode ng ating Facts First podcast. Actually, triple header tayo ngayong gabi. Sa totoo lang, triple header. Okay, maraming salamat po. Ako po si Christian Esguerra. Magandang araw po.